Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Sharu, one of the pastors of Pinnacle Village. Kamusta po kayo? Kakaumpisa lang po ng ating bagong series, The Profiles of David. At inumpisahan po natin last week sa kanyang buhay ng katahimikan na kasama po ang Diyos or solitude. Ngayon naman po ay matututo po tayo kay David kung papaano niya hinarap ang experience ng binaliwala siya. Nabaliwala na po ba kayo? We constantly thank God po para sa ating mga pastor na nag-contribute po para sa ating mensahe ngayon at pinasasalamatan din po kayo sa inyong mga panalangin para sa amin. Kung naalala po natin last week, ang bayang Israel ay nireject po si God bilang hari at leader nila at gusto nila ng leader na tao. Gusto nila sila yung pipili. So pinili po nila si Saul kasi pogi siya. Kasi matangkad, malakas, makisig. Pero salbahe po siya. Hindi po siya sumunod sa Diyos. Isang malaking disappointment po siya para sa propetang Samuel, kaya ngayon ang Diyos na ang pipili ng susunod na hari ng Israel. So babasahin po natin ang 1 Samuel 16. Sabi ng Diyos kay Samuel, "How long will you mourn for Saul since I have rejected him as king over Israel? Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king." But Samuel said, "How can I go? If Saul hears about it, papatayin niya ako." The Lord said, "Take a heifer, isang baka, and sabihin mo, I have come to sacrifice to the Lord. Invite Jesse to the sacrifice and I will show you what to do. You are to anoint for me the one I indicate." Samuel did what the Lord said. When he arrived at Bethlehem, the elders of the town trembled when they met him. They asked, "Do you come in peace?" Samuel replied, "Yes, in peace. I have come to sacrifice to the Lord. Consecrate yourselves and come to the sacrifice with me." Then he consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. When they arrived, nakita ni Samuel si Eliab, and naisip niya, surely the Lord's anointed stands here before the Lord. But the Lord said to Samuel, "Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Itutuloy po natin ang ibang mga verses as we go along po. So tingnan po natin ang pamilya ni David. Ang tatay po niya ay si Jesse. He's from the tribe of Judah. Anak po siya ni Obed at apo siya ni Ruth and Boaz, kung kilala po natin sila. Kilala po siyang residente ng Bethlehem, isa siyang farmer, pastol, and landowner. 8 ang kanyang anak na lalaki at 2 ang kanyang anak na babae. Ang nanay naman po ni David ay hindi po pinangalan, pero 2 beses po siyang nababanggit sa Bible at kilala po ang nanay ni David bilang isang devoted po sa Diyos na malaki ang naging impluwensya kay David sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Si Samuel po ay ang kilalang huling judge, the last judge of Israel and the first prophet of Israel. So inibita po niya si Jesse at ang kanyang mga anak for a time of consecration and sacrifice. Dahil inutos po ito ng Diyos para makapili ang Diyos ng susunod na hari mula sa pamilya ni Jesse. Ang ibig sabihin po ng consecration ay ihiwalay para sa mga bagay ng Diyos.
So, sa verse 6, so lahat po ay mapabasa natin sa 1 Samuel 16, verse 6. Sabi po, pagdating nila, nakita ni Samuel si Eliab at naisip niya, siguradong siya na ang pinili ng Panginoon na maging hari. Na mesmerize po si Samuel sa firstborn na si Eliab. He's the one kasi matangkad siya, makisig siya. Siya ang mukhang hari. Ito na naman si Samuel, parang walang natutunan kay King Saul. Nakatingin na naman po sa panlabas. Yun lang ang nakita niya, yung panlabas. Hindi niya nakita yung totoong Eliab. Hindi niya alam kung malapit ba ang puso niya sa Diyos. May character ba? May integridad ba? Kaya ba niya i-fulfill ang mga plano ng Diyos bilang susunod na hari? Verse 7, sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang tangkad at ang kakisigan niya dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin ng gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao'y tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko ay ang puso. Sa Hebrew po, ang salitang appearance, outward appearance, ang ibig sabihin po ay mukha. So sinasabi ng Diyos kay Samuel, hindi ako tumitingin sa mukha, huwag kang tumingin sa mukha. Tingnan mo yung puso. Tingnan niyo yung puso niyo. Diba, Lord, puso ko. May high blood, joke lang. 1 Samuel 16 verse 8, tinawag ni Jesse si Abinadab. Ito ang pangalawang anak at pinapunta kay Samuel. Pero sinabi ni Samuel, hindi siya ang pinili ng Panginoon. So natututo na po si Samuel. Verse 9, pagkatapos pinapunta ni Jesse si Shammah kay Samuel, pero sinabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ng Panginoon. Verse 10, pinapunta ni Jesse kay Samuel ang 7 niyang mga anak na lalaki, pero sinabi ni Samuel sa kanya, wala ni isa man sa kanila ang pinili ng Panginoon. None of them po were fit to be king. Verse 11, tinanong ni Samuel si Jesse, sila na ba lahat ang anak mo? Sumagot si Jesse, may isa pa, ang bunso, pero nagpapastol siya ng mga tupa. So, imaginein po ninyo ang senaryo na ito, kinailangan pa pong magtanong ni Samuel, meron pa bang iba? Kasi hindi sinama ng tatay ang kanyang bunsong anak sa line-up ng mga anak. Inimbita lahat ng mga anak. Dali mga anak mo dito, may sakripisyo para sa Diyos. Hindi niya sinama si David. Hindi man lang po niya binanggit ang pangalan ni David. Ang sabi niya, meron pang bunso. Okay? So, para po sa mga Israelites nung panahon pong iyon, ang birth order po ay equated po siya sa order of importance. Kung panganay ka, ikaw ang pinaka-importante, pinaparangalan ka, at ikaw ang makakatanggap ng pamana at leadership ng pamilya. Si Jesse po, tinawag po niya si David na Katan. Ang Katan po sa Ebreyo, it doesn't simply mean youngest. Sabi po sa Tyndale Commentary, it implies insignificance in status. Okay, so sino mga bunso? Ako po, bunso po ako. Sa ating bansa, sa Pilipinas, ang bunso ang paborito, di ba? Tama ba yon? Agree ba kayong lahat? Pero, I think sa ibang mga pamilya, lalo na kung malaki yung pamilya, siya na po yung pinaka hindi pinapansin, neglected na, puro hand-me-down na lang, di ba? Kahit na puro kuya ang mga kapatid mo, tas babae ka, gamitin mo yung mga damit ng mga kuya mo. Lahat ng ayaw gawin ng mga kuya at ate mo na inuutos sa gawaing bahay, sa'yo na pinapasa.
lahat. Tapos sabi pa po ng tatay na si Jessie, nag-aalaga siya ng mga tupa. Na parang sinasabi niya, wag na natin siyang tawagin, nandun siya sa labas, din siya importante. Ipili ka na lang sa mga anak ko dito. So, ang pagpapastol po ay ang pinakamababang trabaho nung panahon pong iyon. Ginagawa po iyon ng mga alila. So, parang ang tingin ng tatay ni David sa kanya ay alila. So, bakit? Bakit hindi tinawag ni Jessie ang kanyang anak na si David para sa napakahalagang event na ito ng Diyos? Sa totoo lang po, hindi po natin alam. And we don't want to judge Jessie po as a father. Siguro naisip niya, bata pa si David. He's not ready. Hulaan niyo po kung ilang taon si David during this time. He was between 10 to 15 years old. Okay, so baka inisip ng tatay, bata pa siya, hindi pa siya ready. Or baka naman talagang nakalimutan lang niya si David kasi malayo siya, pero hindi naman niya sinasadya. Naalala po natin yung pelikulang Home Alone ni Macaulay Culkin. Yung buong pamilya may trip, nag-alisa na, nagpuntahan na ng airport at nakalimutan po nila ang kanilang bunsong anak at kapaskuhan pa naman. Pero mataas yung EQ ng batang yon, parang si David. Ang mga magulang po minsan may tendency na ma-overlook ang kanilang mga anak. Bakit? Kasi imperfecto lang po tayong lahat. Wala pong perfect parents. Hindi naman po sinasadya ng ating mga magulang na baliwalain tayo, lahat po tayo makasalanan, at we're just here po to learn from each other's mistakes. So, whatever the reason po, David was overlooked. So, parang tayo, minsan na-overlook po tayo. How do we deal with it? Okay? So, this is inspired po by J.D. Greer. Paano mag-atake ang dyablo sa atin to make us feel insignificant. So, 4 na letrang C po. First is circumstance. Bakit ito pinahintulot ng Diyos sa akin? Bakit hindi ako na-appreciate? Kunwari, galing ka sa trabaho, gutom na gutom ka, nagbilin ka sa nanay mo, sa pamilya mo, ay tiran niyo ako ha. Huwag niyo akong ubusan. So pag uwi mo, nakalimutan nila, ubus na lahat. Gutom na gutom ka. Diba? Wala naman kayong pakialam sa akin. So, trabaho ka ng trabaho, fit mo naman lahat ng qualifications, pero ba't di ka na-promote? Hindi ka kasama sa family picture, hindi ka sinama sa group chat, di ka naimbita, or huli kang inimbita, di ka mahal ng mga magulang mo. Baka, ang tawag sa'yo, adopted, adopted ka lang. Or baka naman, adopted ka and you feel you don't belong. Or maybe we live in an environment po where we don't feel safe to express our hurts. Kasi baka ma-judge tayo, pagtawanan tayo, ma-disregard tayo. Baka po we are an empty nester na nagsialisan na po, nagsipag-asawa na po ang ating mga anak at wala na silang pakialam sa atin pagkatapos nating pagbuhusan ng ating buhay at sakripisyo. Maybe we feel helpless, useless. Wala akong masyadong magawa, mahina na ako, may sakit ako, naghihintay na lang akong mamatay. The second is comparison. The next letter C, comparison. Na iaatake tayo ni Satan, ng Diablo, na questionin ng ating worth. Ikukumpara niya tayo sa ibang tao. Ay, hindi ka kasing talino ng mga kapatid mo. Buti pa silang gaganda na mga kurso nila, ang gaganda na mga trabaho nila, ikaw ganyan lang. Kukumpara ka sa mga sa ibang tao. Black sheep ka. Ang dami mong gustong gawin at ibigay, qualified ka, pero di ka pinapansin, yung ibang tao ang pinipili. Next po ay competition.
Masaya ka lang, masarap yung pakiramdam mo lang pag nananalo ka, pag pinapalakpakan ka, binabati ka, pinapansin ka, pinaparangalan ka, vina-validate ka, at ina-acknowledge ka. Pag hindi ka in-acknowledge, sobrang insecure mo. And last is condemnation. Paboritong gawin ng dyablo na to make you feel bad about your sinfulness. Siguro naabuso tayo, we were physically, sexually abused, at pakiramdam natin hindi na tayo pwedeng gamitin ng Diyos. Ang baba ng tingin natin sa sarili natin, binubulungan tayo ng kalaban na walang nagmamahal sa'yo, kawawa ka naman, walang nakakapansin sa'yo, invisible ka, di ka nire-respeto, wala kang saysay sa buhay, wala kang purpose, you're not good enough. Napakasakit po ng ganitong klasing pakiramdam at karanasan, nakakatrauma po siya. At ang iba po ay dumaranas ng depression, ng mental health problems dahil po dito. So, ano po ang pwede nating gawin pag nakakaramdam po tayo ng insignificance? Matuto po tayo kay David. Unang-una po, remember God's perspective about you. Alalahanin po natin ang pagtingin ng Diyos sa atin. Ang lahat ay nakalimot kay David except for God. 1 Samuel 16:11, sinabi ni Samuel, ipasundo mo siya. Hindi tayo magpapatuloy sa ating gagawin hanggat hindi siya dumarating. Kaya ipinatawag ni Jesse si David at pinapunta sa kanila. Pwede sanang self-pity. Si David, ay nakalimutan nila ako, wala silang pakialam sa akin. Sumusobra na sila, bahala sila sa buhay nila. Pwede po siyang magwala, saktan ng kanyang sarili, lahat ng drama. Pero hindi po niya ginawa iyon. Hindi po siya na-depress, hindi po niya sinisi ang tatay niya o mga kuya niya. Hindi po siya apektado sa opinyon ng kanyang pamilya sa kanya. Hindi po siya nagreklamo, bakit nila ako nakalimutan? Paano po natin alam ito na hindi siya na-depress? Verse 12, Jesse sent for him and had him brought in. Magandang lalaki siya, mamula-mula ang mukha at maganda ang mga mata. Pag-enter po ni David, ang pogi daw po niya. Kahit na na-reject, binaliwala, ang pogi-pogi pa rin niya. So dapat ganun din po tayo kahit na nakalimutan na tayo, maayos pa rin po ang ating countenance. Hindi po natin alam, baka sa loob po nasaktan po talaga si David. Pero hindi po niya ginawang big deal. David saw everything as training ground. At makikita po natin ito in the coming weeks. Ang pangalan pong David ay isang Hebrew word na dod, which means beloved. So kahit hindi beloved ng pamilya si David, he remembered that God loved him, that God was enough for him. Ito lang po ang importante kay David. You may be in a downward spiral po of self-pity, feeling inadequate, mahirap lang kami, ito lang ang natapos ko, ganito ako kasi galing ako sa broken family, di mo na ako pwedeng baguhin kasi ito na yung pagpapalaki sa akin, huwag mo akong kakausapin tungkol sa Diyos o sa Biblia kasi alam ko na yan lahat, di mo naman talaga ako naiintindihan kasi hindi mo naman naranasan yung naranasan ko.
Kailangan po natin maalala ang unang Korinto 10:13, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Kailangan na po natin matutunan na kalimutan lahat ng excuses sa buhay. Kailangan po natin tigilan ang victim mentality. Sabi po ni Eleanor Roosevelt, no one can make you feel inferior without your consent. We have to learn po how to control our emotions. We have to stop taking everything personally, to stop being overly sensitive or matampuhin. At kung pahihintulutan niyo po akong sabihin, ang suicide po ay hindi po solusyon. Pagod na ako. Gusto ko nang bumitiw. Ayoko na. I want to give up. Nahihirapan na ako. Ang Diyos, ang Panginoong Hesus po ay hindi po nag-give up sa atin habang tinotorture po siya, habang nasa krus po siya. Never po nag-give up ang Diyos sa atin. Kaya wag po tayo mag-give up. We have to learn how to deal with rejection. Kasi pwede po tayong i-reject ng daigdig, pero ang Diyos po kahit kailan ay hindi po tayo re-reject. Basta lumapit lang po tayo ng may pagpapakumbaba sa Kanya at pagtitiwala. Humingi po tayo ng healing mula sa Diyos at tulong na makapagpatawad po. Isuko po natin lahat ng ating heartache sa Panginoon at tutulungan niya po tayo. If you are in a season of insignificance right now, if you feel unloved, we have to stop focusing on ourselves, on man's perspective about us, and remember God's perspective about you. Remember, through the renewing of your mind, it starts po with the mind. What God's word says about you. At maraming sinulat po si David about this. Unang-una, he knows you. God knows you. Psalm 139 verse 1, Panginoon, sinisiyasat niyo ako at kilalang kilala. He created you. Verse 13 of Psalm 139, kilala niyo ako dahil kayo ang lumikha sa akin. Kayo ang humugis sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkakalikha niyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Ang katotohanan po ay insignificant naman talaga tayo kasi makasalanan po tayo by nature. Awa at grasya na lang po ng Diyos. Kaya po niya tayo tinatawag na significant. Kasi siya po ang lumikha sa atin. We do not carry our own image. We carry God's image. Genesis 1:26, pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Anong ibig sabihin nito? This is inspired po by Pastor Timothy Keller. Sabi po niya, it doesn't matter who you are, what you've done, what your record is, how low you've gone. Every human being made in the image of God reflects God. There is a rock-solid, irreducible value in every single human being. God doesn't make human beings that are insignificant. Jesus came not only to remedy our standing with God, but also to restore God's image within us. Kung hindi man tayo sineseryoso ng ating pamilya o ng ating boss, ito ang seryosohin natin. Nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. May we find our identity in the image of God. Huwag po sa achievements, sa pera, kayamanan, mga properties, sa skills and talents natin, sa sarili natin, o kung anong iniisip ng ibang tao sa atin. The only thing that matters is what God thinks of you. Next, God sees you. Psalm 139:15.
Nakita niyo ang aking mga buto nang ako'y lihim na hugisin sa loob ng sinapupunan ng aking ina. Nakita niyo na ako, hindi pa man ako isinisilang. Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat niyo bago pa man mangyari. Kitang-kita na po tayo ng Diyos. So when you feel you're not enough, the truth is we are never enough because we are imperfect. Ang pag-ibig ng Diyos lang ang sapat. Ang Diyos ang sapat sa ating mga buhay. One of the beautiful names of God is El Roi, the God who sees me. And God is always thinking of you. Our parents may neglect us, but remember, Psalm 8:3-4, kapag tumitingala ako sa langit na inyong nilikha at aking pinagmamasdan ang buwan at mga bituin sa kanilang kinalalagyan, ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? What is man that you are mindful of him? Sabi rin po ni David sa Psalm 27:10, iwanan man ako ng aking mga magulang, kayo naman Panginoon ang mag-aalaga sa akin. And He values you. Sabi po ni Jesus sa Lucas 12:6-7, hindi ba't napakamura ng halaga ng maya? Ngunit kahit isa sa kanila ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa sa maraming maya, kahit ang bilang ng buhok nyo ay alam niya. Hinding-hindi po kayo nakakalimutan ng Diyos. Mahalaga po kayo sa Diyos. Kaya wag po natin asahan ang tao sa paghahanap ng kahalagahan ng ating buhay. Hanapin po natin ang ating halaga, ang ating significance sa Diyos at sa Kanyang katotohanan. Gamitin natin ang panahong ito ng insignificance na mas kilalanin at mahalin pa po ang Diyos. Katulad ni David, let's just keep showing up no matter how rejected we feel. Sabi po ni Alan Redpath, those who are rejected of men often become beloved of the Lord. At ayaw lang po natin tandaan ang mga salitang ito. Memorize na po natin itong lahat, sa totoo lang po. Pero gusto po natin paniwalaan ng buong puso. At mag-meditate po tayo sa katotohanan na namatay, sinakripisyo ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa atin. Ganun na lamang ang kanyang pag-ibig para sa atin. This is all the significance we need. He died for us. That's how valuable you are to God. And if Jesus is truly your Lord and Savior, He adopted you into His family and you automatically become His child. He is your Father. Anak ka ng Diyos. Remember that, friends. He is the God who follows harder after you. Let God love you. And so, we have to have our hearts examined before God. Do I seek significance from God or from man? Naawa ba ako sa sarili ko? Do I have victim mentality? Masyado ba akong matampuhin? KSP ba ako? Kulang sa pansin? Tanungin natin ang Diyos, Lord, bakit ako na-reject? Kailangan ko po ba ng pagbabago ng puso? Pangalawa po, realize God's purpose through you. Kasi mula umpisa, alam na po ng Diyos ang kanyang purpose para kay David. 1 Samuel 13:14, nakakita ng Panginoon ng taong susunod sa kagustuhan niya at ginawa na siyang pinuno para sa kanyang mga mamamayan. So this is chapter 13 po. We're on chapter 16. Alam na po
ng Diyos kung sino ang gusto niyang next king of Israel. So God said to Samuel, 1 Samuel 16, pinili ko ang isa sa mga anak niya na maging bagong hari. Ituturo ko sa iyo ang anak niyang pinili ko para maging hari. In verse 12, sinabi ng Panginoon, pahiran mo siya ng langis dahil siya ang pinili ko. David was the most unlikely choice in the eyes of the world. Remember, he was 10 to 15 years old lang po. Pwede na ba maging hari yan? He was the last, the youngest in the family, and the least in the family. Shepherd boy po siya. Alila. But it doesn't matter because it's not about David. It's not about us po. God chooses the people we least expect para ipakita na si Lord lahat ang kumikilos, ang makapangyarihan, ang kumikilos sa ating mga puso. So imagine the shock of the whole family. Wow, siya yung na-anoint. Sabi po sa unang Korinto 1:27, pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mababa at walang halaga upang mapawalang halaga ang itinuturing ng mundo na mahalaga. Kaya walang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Friends, God has a beautiful plan and purpose for you. Siguro favorite verse po natin ito, Jeremiah 29:11. Kahit na para sa mga Israelites ito, may katotohanan pa rin po ito para sa atin. For I know the plans I have for you. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. What are these plans? Because we have to want God's plans, not our plans, not man's plans. Basta kay Lord lang. Sabi po sa Efeso 2:10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa itinalaga na ng Diyos na gawin natin. We have to want God's plans to do good works, to fulfill His kingdom plans to share the gospel. Sabi po ni Pastor Rick Warren, you are God's handcrafted work of art. You are not an assembly line product, mass-produced without thought. You are a custom-designed, one-of-a-kind, original masterpiece. This means that nothing that happens in your life is insignificant. God uses all of it to mold you for your ministry to others and shape you for your service to Him. God never wastes anything. He would not give you abilities, interests, talents, gifts, personality, and life experiences unless He intended to use them for His glory. Meron pong specific and important purpose ang Diyos para sa atin as part of His grand purpose for His kingdom. That's how amazing His grace is. Kasi wala naman po tayong karapatan, pero in our sinfulness, in our imperfection, He wants to use us po for His kingdom. Kaya, wag na po natin sisihin ang mga tao, bakit ganito nangyayari sa atin, wag na po tayong maawa sa ating mga sarili, wag na po natin isipin kung ano iniisip ng ibang tao patungkol sa atin. Wag na po natin paikutin ang ating daigdig sa ating sarili. Kailangan po natin maging patient katulad ni David. Si David po, wala siyang ginawa para i-promote ang kanyang sarili. He just faithfully served
Nagsilbi lang po siya. Sumunod lang siya sa tatay niya. Nagpadala ng pagkain sa kanyang mga kuya. Nung nilalabanan nila si Goliath, makikita po natin yan next week. Kahit na binubuli siya ni Eliab, yung panganay. Nagsilbi lang po siya. Inalagaan niya ang mga tupa, sumamba. Si David, sumulat ng mga napakagandang Psalms na hanggang ngayon ay binabasa po natin. Hindi po natin kailangan na ng mga posisyon o title. We don't need to be in the limelight or on stage in the front lines para lang magsilbi sa Diyos. Kahit support lang po tayo. Kahit na sa likuran lang tayo, background lang po, backstage lang po. We should be content and happy serving God in the background. Hindi natin kailangan ng palakpak ng tao. Let's just humbly serve where no one wants to serve kasi mahal natin ang Diyos. Sabi po ni Alan Redpath, our lives are rooted in Jesus before the foundation of the world. That is God's side, and in response to the call that He makes for surrender, service, and sacrifice for Him, regardless of your intellectual capabilities, your talents, your training or lack of it, you also may be in His divine plan because through your life, the Lord Jesus may be revealed to others. Ano pa pong significance ang gusto natin? Ito na po ang binibigay ng Diyos sa atin na ating panawagan. Ikalat ang kanyang pagmamahal at ang kanyang mabuting balita. We have to embrace this call and pour our whole lives into this call. And that's when God will lift us up. Unang Pedro 2:9, ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pare at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. And, sabi ni Jesus Christ, John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganoon, anuman ang hingin niyo sa Ama, sa pangalan ko ay bibigay niya sa inyo. This is our call. We have been chosen, friends, to share the gospel. This is our source of significance. So, as we have been chosen by God, let's keep choosing Him and His call for us over ourselves, our emotions each day. Kung bata tayo at pakiramdam natin ay wala tayong makontribute, wala tayong saysay. Remember, David was only 10 to 15 years old. At sabi po ni St. Paul kay Timothy, 1 Timothy 4:12, huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. And lastly, release God's power in you. Pansinin po natin, David was not consecrated like his father and brothers. Kasi para sa Diyos, ang internal consecration ay mas mahalaga. Sabi po ni Alan Redpath, God knew that David's heart was different from others. He had a prepared heart, a believing heart. He knew his own sinfulness and his need of the grace and guidance of God to watch over him even as he protected the sheep in his charge. Ang Diyos mismo ang nag-consecrate at nag-anoint kay David. 1 Samuel 16:13, kaya kinuha ni Samuel ang langis at pinahiran niya sa ulo si David sa harap
ng kanyang mga kapatid, simula ng araw na iyon, napuspos siya ng Espiritu ng Panginoon. Sabi po ng isa sa ating mga pastors, God anointed David, God consecrated David, God chose David not because he was worthy or qualified or he had so much to give, but because God is incredibly extravagant. And only the Creator can ascribe true worth to His creation. He knew from the start that David was a man after His heart. Yan lang po ang hinahanap po ng Diyos. Kaya after po na-anoint si David, he did not make a big deal out of his promotion. Hoy, lumod kayo, sumamba kayo sa akin, hari na ako. Hindi po. It took a while before he became king. Hindi po siya nagmadali. He was called to serve King Saul, yung kanyang papalitan na hari. Tinawag siya para magsilbi kay King Saul kasi nade-depress po si Saul. He was tormented by an evil spirit because of his disobedience to God. At ito ang pagka-describe kay David sa verse 18. Nakita ko po na ang isa sa mga anak ni Jesse na taga Bethlehem ay magaling tumugtog ng alpa or harp. Bukod pa roon, matapang po siya at mahusay makipaglaban, magandang lalaki, mahusay magsalita, at sumasa kanya ang Panginoon. What does this say po about David? The whole world, his family, his own family, saw him as the youngest, the least, insignificant. He was rejected, but he was not emotional about this. Hindi po siya pabago-bago ng isip or pabago-bago ng pagsunod sa Diyos. Kung kailan lang niya feel sumunod sa Diyos, susunod siya. Kung hindi na niya feel, lalayo siya sa Diyos. Hindi po siya ganoon. Steady lang po. Steady po ang puso ni David kay Lord. Di po siya nagpapa-apekto. Psalm 57:7, sabi po ni David, lubos akong nagtitiwala sa inyo. My heart is fixed, O God. My heart is fixed. Grabe po ang loyalty ni David. He just meditated on God, on His righteousness, on His holiness. David as a young boy just constantly improved his character. He worked on himself. He trained physically because it was mentioned po, he was a brave warrior. He trained mentally and emotionally. Sabi po, he had good judgment. He trained spiritually. Remember, solitude. His time with God was priority and his foundation. Inalagaan niya ang kanyang sarili. He was a man of good presence. He was eloquent. He was handsome. He took care of himself. He practiced his harp. He was an excellent musician. He did all of these things in his time of insignificance. What are you doing in your season of insignificance? David was, because he was filled with the Spirit, he was able to serve and heal the king through God. Verse 23, sa tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu na ipinapadala ng Diyos, tinutugtog ni David ang kanyang harp. Pagkatapos umaalis kay Saul ang masamang spirito at bumubuti ang kanyang pakiramdam. Imagine how David used his gifting through the power of the Holy Spirit to help the king. All because the Lord was with him. Pag tinanggap po natin si Jesus as our Lord and Savior, we are given the gift of the Holy Spirit. Kaya gusto natin magpagamit sa Diyos. Gusto natin
i-release ang power ng Holy Spirit sa atin to be overcomers of ourselves, to die to ourselves, to overcome our emotions, to overcome lahat ng ating sama ng loob, makapagpatawad, makamove on, makamove forward, relax lang, hindi tayo maghihiganti, hindi tayo magagalit sa ibang tao, we're okay. Kasi anak tayo ng Diyos, doon lang tayo mag-focus para makita po ang Diyos sa atin, makita ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi ang panawagan po natin, Acts 1:8, Gawa 1:8, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. We don't just want the Spirit of the Lord, we want the anointing of the Lord, so that we are filled with His grace, with His joy, with His love. Sabi po ni A.W. Tozer, the anointing of God does not make you popular, it makes you powerful for His purpose. To be anointed and sealed by God is to be marked for a life of purpose. God Himself confirms our calling by His Spirit and power. In our season of insignificance, God wants to use us mightily to move His kingdom forward. Not because we're qualified or gifted. It's not about what we can do. It's about what God can do in us and through us. So let's allow God's Spirit to work in us po as we work hard and depend on Him for strength, not on our own strength. Let's keep improving ourselves po. Let's build our character, learn a new skill, learn to play the harp, and allow God to use every skill that you have, everything about you, para makatulong po tayo sa iba. Para makakilala ang ating mga office mates, ang ating classmates, ang ating mga kapitbahay, ang ating mga nakakasalamuha, nakakasalubong, makakilala po sila sa Panginoon. Yan po ang ating panawagan. We have to run to His words of truth. We renew our mind. We release God's power in us to obey His call, the greatest commandment and the Great Commission. Because David was a man after God's own heart, ang kanya pong greatest significance ay hindi na naging hari siya ng Israel. Yes, he was the best king of Israel, but that's not his greatest achievement. His greatest significance was that Jesus Christ came from his lineage and was called the Son of David. David was part of God's plan. You are part of God's plan. Amen po. Your significance is in Jesus Christ alone. At bilang bahagi tayo ng iglesia, pansinin po natin ang mga dumaranas ng insignificance ngayon. Maging sensitibo po tayo sa ating mga kasama sa church, sa ating pamilya. Baka may dumaraan po ng depression, kalungkutan, mga nababaliwala. Pansinin po natin sila. Pag-pray po natin sila. Tignan po natin sila bilang mga tao na may value. Let's see them how God sees them. That they are loved. Wala pong hopeless na tao. Let's pray for each other and appreciate each other. This is the last day po of Thanksgiving. Pahabol po ng pagpapasalamat at wala naman pong katapusan ang pagpapasalamat. So, bilang response po natin sa Panginoon, awitin po natin ang napakagandang awitin po na ito na Run to You. Tuwing makakaramdam po tayo ng rejection or binabaliwala po tayo, takbo lang po tayo sa Diyos, takbo lang po tayo sa Kanyang mga salita.
Manalangin lang po tayo. Salamat po, Panginoon, na kami po ay pinili ninyo, na kami po ay nilikha ninyo ayon sa inyong wangis. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na tuwing nakakaramdam po kami ng kawalan ng halaga sa buhay, ng rejection, na kinalimutan kami, na parang wala na pong pumapansin sa amin, walang nakakaalala sa amin, lalo na po ngayong Kapaskuhan, Panginoon. Tulungan niyo po kami na mag-meditate sa inyong mga salita, na kahit kailan ay hindi niyo po kami kinakalimutan. Mahal na mahal niyo po kami. We are your beloved. We are the apple of your eye. That you died, you sent your Son, Jesus, on the cross to die for us, because that's how much you love us. And we will never be able to understand this kind of love, Panginoon. Panginoon, sapat na po kayo sa aming mga buhay. Hindi na po kami humahangad ng palakpak o pagpansin ng ibang tao. Sapat na po kayo. Salamat po. Tulungan niyo po ang inyong mga anak. Samahan po kami sa darating pong linggo. Sa lahat po ng aming dapat harapin, may-apply po namin nawa ang aming napakinggan at magamit po kami para sa inyong kaharian. Maging katulad po namin si David na in love lang po sa inyo. Magamit po kami para ikalat po ang inyong pong pagmamahal, lalo na sa mga taong nakakaranas din po ng rejection. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat din po sa pribilehiyo na makapagbigay po ng aming mga ikapo at handog ng pagmamahal. Salamat po, O Diyos, sa pangangalaga niyo po sa amin. Purihin kayo, O Diyos. Mahal na mahal po namin kayo. Kayo lamang pong maluwalhati sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.